Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa California ng taong 2016. Ang California nga ay ang pangatlong pinakamalaking state sa Amerika. Kilala ang California dahil sa mga atraksyon tulad ng the San Francisco Bay Area, Napa Valley, Golden Gate Bridge at marami pang iba. Sa California, isang babae ang pinatay ng kanyang fiancé dahil nagsiselos ang lalaki sa mismong anak nila na babae. Ang babaeng biktima ay kinilalang si Iana Kasian o Anna, 30 years old. Ipinanganak si Anna ng January 27, 1986 sa Ukraine. Nag-aral si Anna ng law at kalaunan ay nagtrabaho sa Ukraine Tax Service. Taong 2014, nag-migrate si Anna kasama ang kanyang pamilya sa Amerika. Nagtrabaho bilang isang translator si Anna nang makarating siya sa Amerika. At makalipas nga ang ilang buwan, naging isang model si Anna sa California. Bukod sa pagkakaroon ng magandang trabaho, pangarap din ni Anna na magkaroon ng sarili niyang buong pamilya. Taong 2015, nakilala ni Anna ang comic book creator at graphic novelist na si Blake Label, 34 years old, sa isang party. Si Blake ay ipinanganak naman ng May 8, 1981 sa Canada. Ang tatay ni Blake ay si Lorne Label, isang prominenteng real estate agent. Maging ang lolo ni Blake ay sikat din na tagagawa ng mga building sa Toronto. Kaya talagang masasabing kilala at may kaya ang pamilya ni na Blake. Ang nanay naman ni Blake ay si Eleanor Label na tagapagmana naman ng isang malaking kumpanya ng mga plastic. May isang kapatid naman na lalaki si Blake at ito ay si Cody. Si Cody ay aktibo sa family business ng kanilang pamilya na real estate at may-ari din ng isang recording company. Base nga sa mga balita, naiinggit si Blake sa atensyon na ibinibigay ng kanyang tatay sa kapatid niyang si Cody. Kahit na mayaman si na Blake at maimpluwensya ang kanyang pamilya, nagkakaroon pa rin sila ng mga problema. Nang teenager kasi si Blake, naghiwalay ang kanyang mga magulang at sumama siya sa kanyang nanay at umalis sila papuntang Amerika. Naiwan naman sa tatay niya ang kapatid niyang si Cody. Nakakatanggap naman ng allowance si Blake na $18,000 o halos 1 million pesos sa kanyang tatay kada buwan. Kalaunan, nakilala ni Blake ang isa pang modelo na si Amanda Brown noong 2006. Nagkaroon sila ng relasyon, nagpakasal at nagkaroon din sila ng isang anak. Madalas na yayain ni Amanda si Blake sa mga party pero tumatanggi lang si Blake. Mas gusto kasi ni Blake na mapag-isa sa kanilang bahay kasama ang kanyang mga sinusulat na kwento. Taong 2009, nagsulat at nagdirect ng isang pelikula si Blake. Pero hindi ito naging mabenta sa mga manonood. Sumunod naman siyang gumawa ng isang animated show na may pamagat na Spaceballs pero hindi rin ito naging matagumpay. Taong 2010, na-publish naman ang graphic novel ni Blake na may pamagat na Syndrome. Medyo kakaiba ang tema nito pero sa mga nakakarami, masyado kasing brutal ang kwento na ito. Hindi nagustuhan ng mga tao ang nobela na gawa ni Blake at kinailangan niya na lang itong ipamigay ng libre para lang maubos. Taong 2011, namatay naman ang nanay ni Blake dahil sa isang sakit. At may naiwan nga itong $12 million o 700 million sa pesos. Nagsampa ng kaso si Blake sa korte na siya lang dapat ang makakuha ng yaman ng kanyang ina. Pero natalo siya sa kaso at nakuha lang ang kalahati ng pera at ang kalahati naman ay napunta sa kanyang kapatid na si Cody. Matapos nito, lumipat si Blake sa Hollywood para ipagpatuloy ang kanyang pagiging direktor at producer. Taong 2015,
Hiniwalayan na ni Blake si Amanda bago pa man maisilang ang pangalawa nilang anak. Nang mga panahon na ito, tila nagsimula nang magbago ang ugali ni Blake ayon sa kanyang mga malalapit na kaibigan. Nagsimula na siyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot at unti-unti na niyang nauubos ang pera na iniwan ng kanyang nanay. Nalaman din ni Blake na nalugi ang negosyo ng kanyang kapatid na si Cody at baon daw sa mga utang sa mga Russian gangsters. Tingin noon ni Blake, madadamay siya at posibleng sakta ng mga gangster. Pero para sa mga nakakakilala kay Blake, nahihibang lang ito at gawa-gawa niya lang ang kwentong iyon. Ayon pa nga sa mga kaibigan ni Blake, tila nagkaroon na ng pag-isip ang binata. Nang magkakilala nga sina Blake at Anna, sinabi niya sa dalaga na nasa kalagitnaan na nga sila ng diborsyo ng kanyang unang asawa. Agad na na-inlove ang dalawa sa isa't isa at madalas ngang nagbabakasyon sa iba't ibang mga bansa. Nagsama na din sila at tumira sa iisang apartment. At kalaunan nga ay nabuntis si Anna. Tumira kasama ni Anna at Blake ang nanay ni Anna na si Olga para umalalay sa pagbubuntis ni Anna. Ayon nga kay Anna, masaya ang pagsasama ng dalawa. Mabait naman daw si Blake sa kanyang anak at lagi nitong sinasabi nga na mahal niya si Anna. Makalipas naman ang ilang buwan, ipinanganak na nga ang babaeng anak ni Anna at Blake. Matapos nito, nag-propose si Blake kay Anna at sila nga ay naging engaged. Masaya si Anna sa tinakbo ng kanyang buhay. May anak na siya at makakasal na nga sa taong pinakamamahal niya. Pero sa kabilang banda, kahit na meron na siyang masayang pamilya, hindi pa din nawawala sa isip ni Blake ang panganib dahil sa banta umano ng mga gangsters sa kanyang kapatid. Tila napaparanoid si Blake. Laging akala ay siya ay nasa panganib at ang kanyang pamilya dahil sa mga taong pinagkakautangan ng kanyang kapatid. Bukod doon, habang dumadaan nga ang panahon, nagsimula na daw magselos si Blake sa anak nila ni Anna. Tingin kasi ni Blake, lahat na ng oras at atensyon ng kanyang fiancé ay napupunta sa pag-aalaga nito sa kanilang sanggol na anak. Ang gusto kasi ni Blake ay laging may mangyari sa kanila ni Anna at kung hindi ay nagbabanta ito na maghahanap nga ng ibang babae. Dumagdag pa sa problema ng magkarelasyon ay may mga pagkakataon na hindi na maintindihan ni Anna ang mga pag-uugali ni Blake. Tila weirdo daw ito at aligaga. May 2016, tinutuo nga ni Blake ang banta niya kay Anna. Bukod nga kay Amanda at Anna, nagkaroon pa ng isang babae si Blake. Ang babae ay ang storyboard artist na si Constance at nag-date sila ng ilang beses. Base sa mga reports, pinilit ni Blake ang sarili niya kay Constance kaya kailangan siyang ipapulis nito. Si Anna pa nga ang nagpiyansa kay Blake ng $100,000 o 5.5 million pesos para hindi lang ito makulong. Pero sa kabila noon, gusto pa din ni Anna na isalba ang kanilang relasyon ni Blake. Nakiusap si Anna kay Olga na lumipat muna ng bahay kasama ang kanyang anak habang inaayos nga nila ang relasyon nila ni Blake. Pumayag naman si Olga sa kagustuhan ng kanyang anak. At dahil nga dito, kinailangang iwan ni Anna ang pangangalaga ng kanyang anak sa kanyang nanay para ayusin ang pagsasama nila ni Blake. Habang silang dalawa na lang ang nasa apartment, pinipilit ni Blake si Anna na may mangyari sa kanilang dalawa. Pero hindi ito posible dahil nagpapagaling pa si Anna noon mula sa panganganak. Kaya madalas umanong nagagalit si Blake kay Anna. Sinabi naman ni Anna sa kanyang nanay ang sitwasyon nila ni Blake. Kaya nagsuggest naman si Olga na iwan na lang si Blake at umalis na nga ng apartment.
Minungkahi din ni Olga na umuwi na lang si Ana sa bahay na kanyang tinitiran para tutukan na lang ang pag-aalaga sa kanyang anak. Hanggang sa ng May 23, 2016, habang nagsha-shopping sina Olga at Ana sa isang mall, biglang tumawag si Blake kay Ana. Gusto ni Blake na pumunta si Ana sa kanyang apartment para sila ay mag-usap at ayusin ang kanilang relasyon. At dahil sa kagustuhan ni Anang mabuo ang kanyang pamilya tulad ng kanyang pangarap, pumayag si Ana na makipagkita kay Blake. Nagsabi din siya sa kanyang nanay na pagkatapos nga nilang mag-usap ni Blake ay siya ay uuwi. Iniwan ni Ana ang kanyang anak kay Olga at umalis nga papunta sa kondo ni Blake. Ang pangyayari, May 24, 2016. Nagawa pang tumawag ni Ana sa kanyang nanay. Sinabi niya na nasa apartment na siya ni Blake at maayos naman ang kanyang lagay. Pero iyon na pala ang huling pag-uusap nilang mag-ina. At lingid sa kaalaman ni Olga, may masamang plano pala si Blake sa kanyang anak. Pinaniniwalaan na inatake ni Blake si Ana ng maraming beses at kalaunan nga ay namatay. Hindi na natin maididetalye pa ang mga ginawa ni Blake dahil masyado po itong malala. Tila kasi ilang beses ngang sinakta ni Blake si Ana bago siya tuluyang patayin. Nang gabi na iyon, sinubukang tawagan ni Olga ang kanyang anak. Nakailang text at tawag na siya kay Ana pero hindi na ito sumasagot. Doon na nga nagsimulang mag-alala si Olga para sa kapakanan ng kanyang anak. Iniisip niya na posibleng may nangyari na ngang masama sa kanyang anak. Kaya tumawag na ng mga pulis si Olga pero hindi siya fluent magsalita ng Ingles at kinailangan pang maghanap ng mga pulis ng isang translator. Nang makausap na ni Olga ang translator, sinabi niya na sana ay puntahan nila ang kanyang anak dahil posible ngang napahamak na ito. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi sineryoso ng mga pulis ang reklamo ni Olga. Kaya kinabukasan May 25, sakay ng taxi, pumunta na si Olga kasama ang kanyang kaibigang si Marie sa apartment complex ni Blake. Pansamantala muna niyang iniwan ang anak ni Ana sa isang kakilala. Makikita pa sa CCTV na lumapit si Olga sa gate at hawak ang kanyang cellphone na tila nga may tinatawagan. Inikutan ni na Olga ang complex at natanaw nga nila ang unit ni Blake. Nakita sila ni Blake pero sumilip lang ito sa bintana at hindi man lang sila nilapitan. At nang nakakuha nga ng tiyempo sina Olga, pumasok sila sa condo complex nang may lumabas na kotse mula sa gate. Ilang beses nilang kinatok ang apartment ni Blake pero walang lumalabas sa pinto. At dahil nga desperado na si Olga, tumawag siya ulit ng mga pulis para humingi ng tulong. Dumating ang mga pulis pero dahil wala silang hawak na papel, hindi nila nagawang pasukin ang loob ng apartment ni Blake. Sinubukan nila itong katukin at tawagan pero walang sumasagot. Pero walang nagawa ang mga pulis kundi tingnan na lang mula sa labas ang apartment ni Blake. May 26, 2016, nag-alala na ng sobra si Olga dahil hindi pa din siya kinokontak ni Ana. Bago siya bumalik sa apartment ni Blake, humingi siya muli ng tulong sa mga pulis. Sinabi ni Olga sa mga ito na kapapanganak pa lang ni Ana at nagpapagaling pa. Maya-maya pa ay sinamahan na si Olga ng mga pulis sa complex. Ayon sa mga kapitbahay ni Blake, ilang araw na nilang napapansin na walang lumalabas na tao mula sa unit ni Blake. Kaya nagdesisyon na ang mga pulis na pasukin ang apartment ni Blake at iniwan nga nila si Olga sa baba ng apartment para maghintay. Makalipas ang ilang oras, nakuha ng mga pulis ang susi sa apartment ni Blake. Kinailangan pa nilang pwersahang buksan ang pinto dahil may isa pa itong lock. Nang makapasok na ang mga pulis sa apartment, tinawag nila si Blake pero walang sumasagot.
Napansin nilang madilim ang buong bahay at tila walang tao. Hanggang sa isang kwarto ang nakita nilang nahaharangan ng mga kutsyon. Sinubukan ng mga pulis na buksan ang kwartong ito. Nang mabuksan na ang pinto, nagsalita bigla si Blake at sinabing wala nga doon si Ana. Pero hindi pa din siya lumabas mula sa kwarto. Sinabi din ni Blake na natatakot siya at baka saktan siya ng mga pulis kaya hindi siya lumalabas. Maya-maya, tinawagan ng mga pulis ang kaibigan ni Blake na si Stephen para hikayating lumabas na ang kaibigan. Nang makarating nga si Stephen sa apartment, nag-usap sila ni Blake sa cellphone. Napapayag naman ni Stephen na lumabas si Blake mula sa kwarto. Agad na napansin ng mga pulis na may mga sugat si Blake sa muka at kanyang katawan. Pinasok naman ng isang pulis ang kabilang kwarto at napasigaw na lang ito sa kanyang nakita. Tumambad sa mga pulis ang wala ng buhay na si Ana. Patay na ang babae at may mga bakas na nanlaban ito sa sospek. Nang tanungin si Blake tungkol sa krimen, sinabi niya na ang posibleng may gawa nun kay Ana ay ang mga Russian gangster na kaaway umano ng kanyang kapatid. Walang nawala sa apartment pero may mga bakas na sinubukan ng sospek na linisin ang crime scene. Kaya naniwala ang mga pulis na hindi pagnanakaw ang motibo ng krimen. Pero walang ibang mahanap na sospek ang mga pulis at wala din silang nahanap na koneksyon na ang posibleng gumawa ng krimen kay Ana ay ang mga Russian gangster na kinakatakutan ni Blake. Pero ang lahat ng mga ebidensya ay tumuturo lahat kay Blake kaya agad siyang inaresto. Mas lalong tumibay ang hinala ng mga pulis nang makita nila mula sa bulsa ni Blake ang passport, pera at mga card. Tingin nila, sinubukang itago ni Blake ang krimen at plano nitong umalis para takasan. Naiyak na lang si Olga nang kumpirmahin sa kanya ng mga pulis na patay na si Ana. Sobrang nalungkot si Olga na ganon ang kinahantungan ng kanyang anak matapos nitong patuloy na subukang buuin ang kanyang pamilya. Kinasuhan si Blake ng murder at pansamantalang ikinulong. Sa interogasyon ng mga pulis, hindi inamin ni Blake na siya ang gumawa ng krimen. Wala din siyang sagot ng tanungin ng mga pulis ang tungkol sa nangyari sa loob ng kanyang apartment. Sa investigasyon, lumalabas na maraming bakas ng dugo sa buong apartment at sinubukang itong linisin ni Blake. Sa autopsy, lumabas na ang ikinamatay ni Ana ay pananakal at iba pang pinsala na kanyang tinamo. Sa trial, nag-plead pa din si Blake ng not guilty. Nasa trial naman ang kapatid niyang si Cody pero hindi ito naglabas ng pahayag sa media. Ayon sa mga abogado ni Blake, wala sa tamang katinuan si Blake kaya nagawa niya ang krimen. Pero ayon naman sa isang psychologist, walang sakit sa pag-iisip si Blake. Posibleng ganun lang ang kanyang ugali dahil lumaki siya ng walang nanay at hindi maayos ang relasyon niya sa kanyang tatay at kapatid. Tila wala daw kontrol si Blake kaya nang lumaki ito, ginagamit niya ang kanyang pera para makuha ang mga babaeng kaya niyang kontrolin. At isa na nga doon si Ana. Pero dahil ayaw sumunod ni Ana sa kanya, sumabog daw si Blake at naging bayolente. May ipinakita din na ebidensya ang prosekusyon na nakuha pang umorder ni Blake ng pagkain habang nangyayari ang krimen. Patunay na nasa tamang pag-iisip si Blake ng oras ng krimen. Ayon sa mga judge, napakasama at brutal ang ginawa ni Blake sa ina ng kanyang anak. Ang ilan naman sa mga taong sumusubaybay sa kaso ang nagsabi na tila ang ginawa ni Blake kay Ana ay katulad ng kwentong isinulat niya sa nobela. Hindi naman na naglabas ng kahit anong statement si Blake kung bakit niya nagawa ang krimen. February 2018,
nanalo si Olga sa civil case na kinaso niya kay Blake. Nag-utos ang korte na kailangan bayaran ni Blake si Olga ng 42 million US dollars o 2.3 billion sa pesos. Hanggang sa ng June 10, 2018, napatunayang si Blake na guilty sa pagpatay kay Anna. Siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong at walang posibilidad na mabigyan ng parol. Masaya naman si Olga na nabigyan ng hustisya ang kanyang anak, pero malungkot pa din siya dahil lalaki ang kanyang apo na walang mga magulang. May galit din si Olga sa mga pulis dahil kung una pa lang ay pumunta na sila sa apartment ni Blake ay posibleng nailigtas pa ang kanyang anak. Pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!